Guys, i-explore muna natin yung paligid ng Pico del Oro. Ayun nga ulit. Ay, AES, iba na. Yan, ganyan kadilim, di ba? Pero pag lalagyan nyo ng ilaw, yan. Tapos isa pa. Ayun. Paano natin ito naka-flat seat tayo? 49.3 km per liter tayo. Ang tipid nitong motor na to. Naliligaw kong kapatid. Ano? Masama makatingin! Nakakatakot ng habol yan! So, nasa tapat natin si Honda Giorno at ito yung motor na ginamit natin from Manila. At ito na rin yung bago nating motor. Good morning guys. Uy, si Kuya Al, andyan na. Kuya Al! Pagas lang ako. Papagas lang ako. Ayan yung tito natin. Wait lang, daming tao. Hi guys, good morning. For today's vlog nga pala, hindi itong motor ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin yung nasa tapat na yon, yung pinapagas natin. Ang motor ng tito ko na si Kuya Al, ang kanyang Honda Giorno. Excited na ako guys na may tatry natin yung bagong motor. At may tatanggalin lang pala ako dito. Tanggalin ko yung clamp natin. Titignan ko kung kakayanin kumabit dun sa Giorno since wala siyang handlebar. So, ayun. Excited na ako guys. Bibigyan natin siya ng first impression sa ride. Saktong-sakto. Kasama natin si Mimi Dong. Hello! Ayan, sakto may OBR tayo. Kasi gusto ko matry yung handling niya pag may OBR. Since second time natin gagamit ng retro scooter. Which is yung first one natin is yung Yamaha Fazio. So, ayan. 1 bar na lang ako. Sakto to guys, pupunta tayo ng Pico del Oro. Dadaan tayo ng Kaibiang Tunnel. Kaya excited ako sa ride ito. Full tank po, XCS. Excited ako kasi magagamit natin si Giorno. Hindi lang, mamaya i-review natin sa kanya yung mga small details niya. And yung impression ko sa looks niya. But for now, mauuna muna natin i-drive. So yung experience muna natin sa kanya habang ginagamit siya. Tapos to follow na lang natin yung looks niya. Doon natin i-describe. Excited na ako. Yan si Mimi Dong. Time check nga pala guys. It's 4 o'clock in the morning. So yan. Iniiwasan kasi natin na matraffic. So alam niyo naman, maaga tayo napasok. Tsaka sakto lang to pagdating natin na mabandang Kaibiang. Medyo maliwanag na. Ma-enjoy natin yung twisties. Ayun si Giorno. Ang pogi. Oh, ang ganda ng LED light si Giorno. Ganda no? Ganda raw sabi ni Mimi Dong. Ganda pogi oh. Tignan nyo tindig. Ano oras ka natulog, Yal? Alas 9 na? Kaya hindi ako fan ng bagong lalabas na ADB 160 kung lalagyan nila ng cover yung handlebar na tulad ng ginawa sa PCX. So, yan. So, pakita ko sa inyo mamaya to guys, yung mga binago niya. Ang ganda. Naka-ceramic ba to? Naka-ceramic? Ang kintab. Ang ganda ng fairings ni Giorno, ang kintab. Ayaw mo rin. Ako di rin ako nagpaano. Isa naka-PPM. Ayan, gumana. Ayan, so guys, gumana yung sa 360 natin. Kabit ko lang kaya setup lang ako. Hindi, ito yung pagkasira to. Pero ito, binili mo lang to, di ba? Ha? Binili mo lang sa Shopee? Oo, puro Shopee lang. Pakita ko sa inyo mamaya guys pag may liwanag na, pero ang ganda niya pag Hindi nyo lang makita siguro dahil sa camera, pero mamaya ang ganda niyan. Tapos ito yung ilaw niya nandito. Bale, ikaw na lang sa harap, sunod lang kami sa'yo. Hindi, huwag na. Susunod lang ako sa'yo. Sige. Hindi, ito yung sinasabi ko, violet.
Anong violet? Violet. Ay, AES. Iba na? Ang ganda, ang ganda. Shit, guys. Ano nyo? Ayos. Ilo niya. Magkano paggawa mo dyan? 12. 12. Yun lang. Ay, ilo. Pero kahit di na kayo. Ano tawag sa ganito sa loob? Violet. Violin? LED. Violet. Violet. So, tinatawag doon na violet daw to. Ayun, ang ganda oh. Ay, nice. Wala na kayong kakabit na ilaw. Nandun na siya sa loob. Pero nasa 12,000. Grabe naman yun. Okay lang. Sanay ako ron. Di ko rin nasasarayin pag ano eh. Oo. Pico de Loro. So, meron tayong 2 hours and 25 minutes. 89 kilometers. Sakto lang. Mga 6 o'clock. Medyo maliwanag na. So, guys, share ko lang pala. Naka-aftermarket na yung seat natin. So, medyo mas mababa to. Kasi nga, mataas talaga si Giorno. Tara. Excited na ako. Ang cute. Tara. Pero medyo matigas nga lang tong aftermarket na seat. Kunin ko rin mamaya review mo, Mimidong, kung kamusta. Paano nga ulit i-adjust yung ilaw? Ay, sorry. Ay, susi pala. Makakilas. Itong problema pag kilas. Minsan nakakalimutan yung nakilas. Paano nagpalit kayo? Kaya saan pala switch ulit nung ano ilaw? Ha? Yung ilaw? Saan yung switch? Ito ba yun? Ito. Okay. Ito yung may power. Sagad mo lang. Saan mo pinagawa to, ilaw? Kami, ano? Tundo? Tondo pa. Okay. Ayun guys, ang ganda. Gamitin natin to. Excited ako rito. Bagong ilaw. Oh. Ito yung low niya. Ayan, ito yung low. Ay, wait lang. Ayan yung low niya. Ayan na yung high. Okay lang kay Al? Okay, ingat kaya. So, pasok tayo ulit dito. Naninibago ko guys. Seryoso. Naninibago. So, lumit kasi yung motor natin. Kaya naninibago ako. Tapos, sa ilalim natin, footboard. Naka-footboard na tayo. So, hindi na natin nababanot yung paa dito. Grabe naman yung ilaw ni Kuya Al. Ang ganda. Oops, may aso. Huwag niyo kong agatin. Mag-ride lang kami. Grabe oh. Mas kita niyo yung headlight niya. Iba na rin yung headlight. Bukod pa rin sa ilaw na nakikita nyo rito. Ito yung headlight niya. Ayan. Grabe ang taas. Pero di na natin gagamitin yon. Sobrang sapat na sa akin to. Grabe 12,000. Pero I think worth it to. Grabe yan. Though sa side mirror, tama lang. Aminin ko, medyo nabibitin ako sa brake dito sa kaliwa. Sa kaliwang part sa likod. Parang mahina yung kapit. Masyadong malalim. Hindi ko alam bakit parang malalim masyado tong kaliwa ni Kuya Al. Ilan na ba tinakbo nito? 1,000 pa lang tinakbo nito. Batang bata guys. So may mga binago dito na aftermarket. Pero mostly sa labas lang naman. Okay ka lang Kuya Al? Yan. Pero sa hatak, okay, responsive. Malakas naman yung hatak niya. Ang bilis niya rin ng mga. Tapos 52 kagad tayo. Ayan o, grabe yung ilaw. Sarap gamitin yung ilaw. Di kaya nakakaingat Tsaka ito guys, hindi ito nakakabulag. Tingnan nyo naman yung sakop niya. Pero ang baba lang, di ba? Pag ginamit itong high, ayan, nakakabulag yan. Pero gamitin nyo lang yan sa mga sobrang dilim na lugar na wala kayong ganong kasalubong, na wala rin ganong ilaw. So, yun lang. Pansin ko lang guys, sa brake, medyo nahihinaan ako sa likod na park. I don't know why, kung may mali, pero bagong-bago pa rin to. 1,000 pa lang to. Sabihin brake pads yan eh. Sinishare ko lang yung mga na-feedback ko Tapos mamaya excited ako kasi kukunin natin yung feedback ni Mimidong. Ngayon sa stock, sa aftermarket na flat seat, nung unang upo ko sa niyan, tigas ang puwet ko. Pero tignan natin mamaya kung nakangalay pa rin ba siya. Sa height naman niya, since bumaba na nga yung height niya, gawa nung flat seat, pero unti lang naman. Sakto lang sa akin. 5'8 pala guys ang height ko by the way. Sa mga di po nakakaalam, 5'8 ako. At ito, pag titigil tayo at ibababa natin ang ating paa, sakto lang. Kahit sabihin ko medyo nakaangat pa ako, nakatingkayad ako ng onte, okay lang. Ayan, si Blanca, gamit kay Al. Sa inyo ng motor. Sakto lang. Ayan o.
Pag piniga mo siya guys, humahatak agad siya. Which is I like about that. 4 bulbs nga pala to. Okay guys, mabilis lang to na details na alam ko sa Giorno. Hindi ko pa ni-research yung specs niya. Pero ito yung pagkakalam ko sa kanya. Si Giorno po ay gumagamit ng 125cc displacement na nasa 5.6, tama ba guys? Liters capacity yung tank fuel niya na may 30 liters din yung box. Inahanap ko na sa kanya yung mga pinaka gusto kong importante part na inahanap ko sa motor. Nasa 11.8 horsepower ata siya. Which is for me, it's not that bad. Tapos ayun nga, naka LED lights yung harap natin. Pero since iba na nga yung pinakabit sa kanyang ilaw, hindi na natin siya mapapakita sa video na to. Pero at least, may napakita tayong bago sa inyo. Though maganda yung design nung side mirror ni Kuya Al. Nahihirapan lang ako makita ng konti na parang kailangan ko pa siya i-adjust ng konting taas pa siguro. Sa base kay Giorno pala, nag-average pala to ng nasa 47 km per liter. So, malaking bagay yun. Pero kung sobrang mahina lang kayo sa pagpiga-piga ng throttle nyo guys, mas makakatipid kayo. Si Blanca nga umabot ng 50 km per liter. Ito pa kaya ang Honda Giorno. Sa mga nagtatanong pala, kamusta ang city riding ng Honda Giorno? Para sa akin, so far, maganda siya. Sobrang liit lang nito guys, na alam mo yun, compact yung pagkakagawa sa kanya na, so, alam mo yun, pang singitan talaga itong motor na to eh. Kung kay Blanca nga, nakakasingit tayo. Mas makakasingit tayo dito. Tapos, may tagtag akong konting nararamdaman na, meaning ko, natitigasan ako ng konti sa shock niya pag nalulubak tayo, yung talbog din ng suspension niya. Pero huwag kayong maglala kasi, may mga aftermarket naman na nabibilan. Pero sa hatak nito guys, ang ganda. May angkas pa ako nito Pero ito hindi pa natin to top speed at hindi natin to top speed dahil unang-una hindi natin to motor. Ako kasi guys, hindi rin naman ako bihira akong top speed. Nung bago-bago si Blanca tina-top speed ko palagi kasi siyempre gusto ko makita yung todong sagad na power niya pero alam niyo yun. Wala na tayo sa pabilisan eh. Importante na palagi safe. Ang importante lang din naman sa akin, kaya minsan nagpapalit tayo ng bola, ng center spring kasi nahabol ko yung hatak sa simula. Pag mag-overtake ka, ito, sa cornering. Ayan, okay naman siya. Siguro sa una lang katulad niyan, tignan niyo yung pako. Medyo para siyang nakaunat ng konti, nakabend yung pakong ganun. Since sanay nga ako lagi nakastretch yung pako. Pero sa footboard naman niya, spacious, ang ganda nga nito. May pamalengke board kayo, di ba? Hindi nyo na kailangan ng hook dito kasi sa ilalim nyo lang, pwede nyo na ilagay. Kung may mga gamit kayo, may mga bag kayo, papasok kayo sa eskwela, di ba? Pasok kayo sa trabaho, paglalagyan kayo ng bag sa harap. Isa sa mga advantage niyo yun. Ang medyo nahihirapan ako sa ating cockpit kasi wala tayong handlebar. Napakasimple ng makikita nyo rito. Phone holder lang siguro. Tapos itong Insta360 X5. Yan lang yung malalagay natin dito. Parang lit din kasi ng cockpit natin eh. So kung titignan nyo na marami kayo ilalagay, medyo ano rin. Oops, lubak. Naramdaman ko yung talbog ng suspension namin ni Mimidong. Medyo may katigasan siya. Pero okay lang, dalawa rin kasi kami. Pero guys wala akong vibrate na nararamdaman dito. Unlike kay ADB 160, talagang maganon yung vibration ko doon. Dito smooth. Hindi ko alam dahil kung bago ko siya, pero so far guys, sobrang smooth. Di nagba-vibrate yung kamay ko. Kasi alam nyo guys, minsan nakakapagod din sa kamay pag sobrang ma-vibrate yung motor mo. Ano daw ba solution doon sa vibration? Minsan kasi sa panggilid din, minsan sa langis sa gamit mo, minsan sa gasolina, depende. Maraming paniniwala mga rider. Pero over time, huwag kayo mag-alala guys, kasi kung ma-vibrate man yung motor nyo, masasanay din naman kayo. Na parang sa inyo, normal lang. Diba? Sa akin, alam ko, medyo ma-vibrate si Blanca. Gawa nga ng, nakikita ko yung phone holder natin, tumutunog eh. Nag-vibrate na gano'n eh. Kaya mamaya, bandang kaibiang tayo. Pag doon na tayo sa mga twisties, paunahin kita para mabidyohan kita. Sige. Ito nga pala ang Luneta Park. Kung makikita nyo ay napakadaming tao. Anong meron dito? Ba't may mga pila? What happened to the Luneta Park? Ano meron? Dahil ba ito sa Nazareno?
Guys, eto, nireset ko yung trip meter niya, yung trip A natin, 0-0. Dito tayo sa may ROAS, dapat kanina ko pa pala nireset. Pero late na natin reset, pero okay lang. May 73 kilometers pa tayong babaybayan bago makarating ng Pico del Oro para makita natin kung magkano yung, kung ilan naglalaro yung average fuel consumption niya. Guys, nagulat ako kasi may asong dumaan pero hindi ko na napakita. Binusinahan ko. Tapos nagulat ako hindi yung aso nagulat sa busina, ako yung nagulat eh. Pakinggan nyo naman. Ang lakas. Isa pa. Sorry, ang ingay. Pero yun lang, tiniray ko lang yung busina niya. Napakalakas. Kasi ako sa ADB 160 ko, in-stock ko na lang yung ating busina para kung pipindut-pindutin ko man, di siya ganun kalakas. Umiiwas ako sa road rage eh. Alam niyo naman, iba ayaw nabubusinahan. Though, even ang purpose ng busina is pagbibigay babala. Yung iba naman kasi sa bagay, abusive naman sa pagpipindot ng busina. Nakala mo aagawan ng kalsada or kating-kating ng pumiga. Kaya, ayun, para sa akin, may tamang paggamit pa rin ng busina. Okay din yung mga nakaganto naka-aftermarket na malalakas. Wag iwasan mo lang. Ako kasi, ako na umiiwas sa road rage eh. Lalo na yung pag magte-thank you ka minsan, pag, kunyari, may nagbigay sa'yo ng daan, di ba? Dino-double tap natin yung busina, parang thank, ganon, thank you. So, ako pag malakas yung horn hindi ko mapasalamatan yung mga nagbibigay sa kalsada. Kaya sabi ko, stock market ko, stock ko na lang. Pero may ibang switch na may option kayo na pwede nyong ibalik sa stock, pwede nyong i-aftermarket. Like before kay PCX, ganun yung switch natin doon. Pero sa akin, hindi na ako nag-bother. Okay na sa akin yung stock. Though, gusto ko yung gantong ilaw. Grabe talaga. Napakalupit ng ilaw na to. Gulat ako sa ilaw na to. Ang lawak ng field of view. Guys, share ko lang. Tignan nyo yung ilaw. Bang! Pak! Bang! Pak! Tapos pagpapatay natin yung ilaw natin. Ito. Yan. Magbubuksan natin. Yan yung isa. Tapos ito yung isa. Yan. So may dalawang mode siya. So pinapakita ko lang sa inyo yung ilaw kasi magliliwanag na. Para sa mga may gusto ng ilaw na to. Tatry ko ilagay yung picture niya kung saan siya pwede makuha. Tatanong ko ulit kay Kuya Al, saan sa Tondo? Lubak yun. Sorry, di ko nakita yun. Malakas na ng ilaw, di ko pa nakita. So guys, malapit-lapit na tayo. Nasa 27 kilometers, 41 minutes na lang tayo. And gusto ko lang i-share. Bago tayo, kasi paahon na yan eh. So bago tayo umahon, pakita ko lang na nasa 50.6 kilometer per liter tayo. Grabe, ang tipid naman itong motor na to. So napakatipid ito. Actually, hindi ko siya tinitipid. Talagang piga lang din ako ng piga. Pag maluwag, pumipiga ako. Tapos, syempre, slow down pag alanganin yung lugar. Kumbaga, yung normal na takbuhan, nag-average pa rin tayo ng 50.6 km per liter. Guys, napakatipid ito. As per Honda, nag-range ang average consumption niya ng 47 km per liter. Pero, umabot tayo ng 50.6. Tingnan natin mamaya yung total average consumption niya pagka akit natin. Kasi paahon na to eh. So, expected natin medyo lalakas yung gas consumption natin. So, pero let's see pa rin. Ito na. Pupunta na tayo sa exciting part kung saan maraming twisties at magaganda na kalsada. Sobrang laking tulong talaga ng ilaw na to. Imagine nyo kunyari, eto, drive tayo, walang ilaw. Pag walang ilaw, ganito yung itsura niya. Yan, papatay pa natin isa. Yan, ganyan kadilim, di ba? Pero pag lalagyan nyo ng ilaw, yan, tapos isa pa. Yan, di ba? Tapos i-high mo pa. Ayun. Sobrang gusto ko itong ilaw ni Kuya Al. So guys, i-rate ko lang ulit si Giorno sa takbuhan niya. From 0 to 60, mararamdaman mo yung acceleration niya. Andun yung hatak, andun yung power. Lalo na't may angkas tayo. Sobrang namangha ako doon. Lalo na sa paahon. Mas malakas siya para sa akin kumpara kay Blanca. Gawa nga ng mas magantong motor na to. Tapos may angkas pa kasi tayo eh. Kaya nagulat talaga ako na lakas din sa ahonan nito. And then i-share ko lang din na yun nga, para pagkadating nyo ng mga 60 onwards, medyo nahihinaan na tayo sa kanya.
So, hindi naman siya mahina na mahina. Pero, alam niyo yun, nabibitin na ako. Kasi nasa high speed tayo eh. Kung i-ano siya sa high speed, pero kung mag-city driving ka, sobrang okay na yung bilis sa akin. Para sa 125cc Huwag niyo kalimutan, 125cc to guys. Malakas to. Naka 4 valves pa tayo. So grabe, nakaka-enjoy gamitin tong si Giorno. Ang tahimik ng makina, ang tahimik ng vibration, piga ka na ng piga. Dito na tayo sa may Devil's Curve ng Batangas. Nakalagay sa Google Maps Devil's Curve Sarap gamitin ni Giorno. Oops, may lubak doon. Uy, lubak ulit. Ayun nga talaga. May tagtag lang talaga pag malulubak ka. Kaya expect nyo na lang din guys pag bibili kayo ng Giorno. Yun. So, yung suspension natin sa likod tsaka sa harap, medyo matagtag. Si Blanca, Kuya Al. So, 13 minutes away. Malapit na tayo sa Pico del Oro. May previous vlog na ako sa Pico del Oro, pero vlog ulit natin siya. Guys, itong Pico del Oro pala, may unit dito sila Tito Al. If gusto nyo po mag-rent, gusto nyo mag-stay, maganda po rito. May swimming pool, may beach, may kainan. May dalawa silang kwarto na pwede nyo rentahan. Mamaya pakita natin kung walang nag-i-stay. Doon nyo sila sa Facebook nila. Ito yung Facebook nila. Pico del Oro by Ice ata. Ito, ilalagay ko yung Facebook page. Ilalagay ko yung contact number tsaka yung Facebook link nila sa description natin. If gusto nyo mag-inquire, you can message them sa baba. So, mamaya, itutur ko kayo para mapakita natin sa inyo gano'ng kaganda. Isa rin to sa mga gusto kong puntahan para magbakasyon. Alam niyo, pag umuwi tayo. Gusto ko na magstay dito kasi ganda nakaka-relax talaga. Tsaka convenient kasi may mga shuttle siya. Lapit yung beach, lapit yung pool. Ayan guys! Maliwanag na. Parang awa mo na magkauulan. Magtuloy-tuloy ka ng liwanag ka. Magkauulan. Sayang naman yung kintab ni Giorno, mapuputikan. Grabe tong Giorno na to. Nagliliwanag na mamaya, makikita niyo yung fairings ng maliwanag. Nagulat ako rito, sobrang kintab. Paradise. Paraiso na naman tayo. Woohoo! Amazing. Ito na, sunod na tayo kay Kuya Al. Picture tayo. Ano? Hindi, mas malakas pa to. Para sa akin. Oo, magaan Mas matagal pa, mas mahina pa yan. Hamilo Coast Pico del Oro. So, ito yun. Nahabol namin niliwanag. Ito dito madilim, nakakatakot. Baka abutan ng ulan Hindi na ako tumigil sa Kaibiang kasi nahabol ko. Sabi ko, baka dumilim, baka umulan, abutan tayo. Kaya diniretso ko Gusto ko pakita sa inyo ng maliwanag yung motor Sayang lang ito, nagkaroon na siya ng mga patay na insekto. Pero okay lang naman. Ayan na, papasok na kami ni Kuya Al. Hello po. Good morning. So pagpupunta naman kayo rito, i-assist kayo ni Kuya Al. So susunduin niya kayo para makapasok kayo kasi may higpit din dito Private property kasi ito guys. Pwede kaya picture dito? Ayan, pwede ata picture dito. Ang ganda rito. Ito maganda. Ang ganda rito, Kuya Al. Ano? Sa akin, umabot ako ng 50 sa paon 50 to 60. Dito, hindi ka na hinaan. Tignan mo, parehas lang. Or mas malakas pa to. Magaan kasi, Kuya Al. Kaya inisip ko, dalawa kayo. Sabi ko baka mahirapan. Hindi naman. Ayun nga Tapos makalampag. Makalampag lang. Matagtag. Tsaka yung brake sa kaliwa, malalim mo Nung binili mo, ganito na talaga. Yan naman lalim nga. Na-adjust sa likod tayo, no?
Naka-drum brake kasi kaya na-adjust eh. Mahina lang yun sa likod. Tara. Salamat kay Kuya Al kasi bukod sa atin, ito, na-vlog natin siya, napakita natin sa mga viewers natin yung ganda ng lugar na to. Marami rin naman ata nagba-vlog kaso bihira kasi mapuntahan to since private property nga. Kailangan nyo pa may kakilala kayo or ito, mag-i-stay kayo. And kung mag-i-stay kayo, hindi kayo basta-basta makakaano kasi para siyang condo. Tapos na kailangan na niya. Bibili pa kayo nung parang entrance fee nila dito bukod dun sa pag-i-stay. So mamaya, sabihan natin yung details. Para sa akin, sulit na to yung pag-i-stay nyo rito. Pag na-experience ito, guys, kompleto rito. May pang tennis, pang basketball. Tapos, ayun nga, may mga shuttle. Mamaya silipin natin yung beach. Tama lang pala, hindi ganun kainit, no? Araw para hindi ganun kainit. Ito, kaliwa na. Dito na pala kami sa may Miranda. Drinking this hot water. I see. Ayan guys, so nasa tapat natin si Honda Giorno at ito yung motor na ginamit natin from Manila. At ito na rin yung bago nating motor. Joke lang. Pero guys, sobrang pogi ni Giorno. Grabe yung first love at first sight na pag nakita nyo tong motor na to. So pakita ko lang pala from the front. Ito yung itsura ni Giorno sa harap. Ayan siya. So may mga modifications na lang dito. Explain ko na. Pakita ko na yung mga modifications. Ito, stock po nito is parang matte ata or glossy na black lock. Pero ginawa ng carbon. Kinarbon na rin dito. Ito wala tong Alpine sticker na to. Wala rin tong Dynasty na to. Tapos ito po itsura niya. Ito yung pang signal light ninyo. Tapos ito yung grabe oh. Yung pinalitan na headlight. Tapos nakalagay doon AES yung brand ng ilaw niyan. Ang lakas niyan. Sobrang in love. Parang pag ganyan yung ilaw nyo, parang gusto nyo bumiyahe tuwing gabi. Nak pa rin to. Ito, pinalitan na to ng aftermarket. Makikita nyo guys, may idling stop din ng Honda Giorno. Sa mga nagtatanong po, para sa yung idling stop? Ito po yung pag umaandar kayo sa gitna ng kalsada, hindi nyo na kailangan patayin yung switch dito para pumamatay yung motor. Automatic tumitigil to. Tapos pag kailangan nyo ulit pumiga, pipigaan na lang kayo, bigla na lang aandar yung makina ng motor ninyo. So, malaking tulong to para sa gas consumption ninyo. Tsaka parang hindi kagad mangitim yung langis ninyo. So, sa switch natin, ginawa na rin carbon to. Tapos, ito, hindi ko alam para saan to. Ano to? Nabubuksan ba to? I'm not sure kung ano to. Para saan to? Tanong ko kay Al. I'm not sure kung para saan to. Tapos, ay, meron palang hook dito. Ang cute. Kaya ko na nalaman na may hook pala ang Giorno rito. Tapos ang battery natin, alam ko nasa harap. So baka para sa battery natin to, I think. Kasi normally mga 125cc or yung other old scooter, ang battery nasa ilalim palagi. Which is yun ang ayoko. Kasi pag baha, for sure, so, lulubog ka agad dyan. Lalo na sa amin sa Manila, si PCX nga. Umabot hanggang dito eh. So sobrang laki ng advantage na yung battery natin. Ay, nasa harap na. May 133mm na ground clearance para sa akin, para sa retro scooter bike. Mataas-taas na to. At kaya medyo hirap yung iba sa height na to. Tapos binabaan na natin to, naka-flat seat tayo. At first time ko makikita yung compartment ito. Yan natin compartment niya. Uy! So 30 liters compartment. Actually malaki to. Binilan lang ng cover pa. Para siguro mas organized. Tsaka yun, pero para sa 125cc malaki tong 30 liters. Katulad ng sa ADB tsaka sa PCX na, pareha sila. May lagayan kayo ng mga documents dito. Katulad ng manual. Meron din kayo sabitan ng helmet dito, dalawa. Ito magalaw lang yun sa upuan, napansin ko. Tapos yung stitches niya, wala, aftermarket na to eh. So ayun. Ano to? Yung coolant pala dito. So, dito kayo maglalagay ng coolant. Ayos Tapos, saan ang gasolina? Paano nagpapagas yung Al? Ay, baka ito sa gasolina. Dito ba? Ito nga, dito yung gasolina. Ang galing. Akala ko sa pagbukas ng battery. So, hindi. Dito pala yung gasolina ninyo. Ayos! Hindi ko lang nalaman yun Tapos, ito yung bracket sa likod para sa OBR ninyo. Naka-carbon na rin to. Ito yung tail light natin. Which is okay para sa akin. Ito yung sa signal light. Buksan nga natin para makita nyo yung itsura niya. Ayan.
So yan yung itsura niya sa likod pag may ilaw. Try natin signal light. Ayan yung signal light niya sa kaliwa. Ito rin naman yung signal light niya sa kaliwa. Ayan yung itsura niya. So ang maganda sa motor na to, may hazard na. Ito. Ayan, so may hazard siya, which is very nice. Tapos may carbon na rin dito para sa footrest ng inyong OBR. And then, ayan, may nakalagay na Giorno rito. Very stylish yung pagkakagawa para sa akin. And ito yung suspension natin, ESP Plus. Tapos ang gulong natin, okay naman. Para sa akin malapad naman yung gulong niya for 125cc na stable lang. Pag nagmumotor tayo, hindi ka magkano mapapagod. Nagagalaw yung motor ninyo. And makapit naman yung stock tires natin. Hindi ko alam kung federal tires to. What is the brand of this gulong? Hindi ko makita. Anong brand to? Duro. So Duro tires name, first time ko marinig yun. So wala ko alam sa brand na yun. Pero Duro tires, okay naman siya sa akin. Makapit naman siya, iwan ko lang sa basa. So comment nyo naman sa mga naka-Giorno kung kamusta naman yung gulong ng stock tires pag basa. Tapos guys, ito yung compartment. So yung cellphone natin, lagay natin. Tanggalin ka ng cable. Yan. Very compact. Very efficient. Tsaka malawak to Ang daya lawak ng sa Giorno Ganda. Tapos ang ganda rin ng footboard natin. Stock to Tapos may nakalagay dito yung Giorno. Gusto ko to. Nice. So ano pa ba? I think yun lang naman. All out performance para sa akin guys. Na-surprise ako. Kasi sa hatakan, ang lakas. Mimidong! Ang masasabi mo sa kay Honda Giorno bilang passenger? Dagdag. Naangawit ba sa likod? Saan ka nangawit? Sa puwet. Natitigas ang kasaupuan. Kasi flat seat aftermarket naman yan. Ayun, so yun daw, medyo matigas sa upuan. Pero sa paa, sa pagkapatong ng paa mo doon sa footboard, ay sa tapakan mo, sa footrest, hindi naman. Ganun kasi yung paa ko So, nakatagilid din paa mo. So yun yung feedback. Ano pa masasabi mo? malapad yun sa puwet. Kaya okay na yun. Malapad yung sa upuan, kaya mas okay. Parang mas comfortable pag malapad. Yun nga lang, nangalay ako in the long run. So yun nga. Comfortable daw, pero in the long run, nangalay. Kasi nga, malapad daw to. So kung naging comfortable siya, pero nung tumagal, nangalay siya. Tapos share ko lang din pala. Naka-aftermarket din yung cover ng pipe natin, napahaba. Yun. So overall para sa akin, kung bibili kayo ng motor na Giorno for 2026 is okay, approve siya sobrang okay siya sa akin. Sulit siya for 101,000 ata ang benta nito. Or nagbababa siya or nagmahal. So ilalagay ko na lang kung magkano yung latest price niya sa picture. Ayun, sobrang ganda ni Giorno. Sobrang thank you kay Kuya Al na experience natin i-drive to si Giorno. Kasi malaking bagay na tagal ko na gusto i-drive to kasi tagal ko na gusto ma-experience din to kasi ganyan naman napaka-pogi ng tindigan, 'di ba? Classic retro bike scooter. Ayan, so thank you Honda Giorno for letting me experience you sa papunta rito. At least susubukan natin siya. Tsaka ito pala guys, tignan nyo. Paahon na yun dinaanan natin. Nag 49.3 km per liter tayo. Ang tipid nitong motor na to. Diba? Yun lang guys, if may mga comments kayo, please do comment down below. Samahan nyo naman kami rito sa Pico de Oro para explore ang lugar na to. So that's for our review, for our first impression dito kay Giorno. Sobrang ganda na acceleration, sa hatakan, paahon. Approve ako sa kanya. Yun nga lang ulit, yung naging cons ko lang sa kanya ay, yung naging cons ko nga sa kanya yung sa likod sa brake. Pero alam ko, ito yun na-adjust tong brake dito sa likod gaganyan yun. Ganyan dati sa Honda Airblade ko. So yun lang naman. Oops, tapos yung stock pito natin, tinan nyo. Mas maganda na siya kasi mas maayos. So, Kuya Al, interviewin lang kita. Si Kuya Shy time si Kuya Al. Interviewin ko sana kung kamusta yung feedback niya kamusta yung feedback niya sa Giorno. So tatanungin ko na lang siya mamaya. Naya siya sa camera Ikaw Mimidong, try mo nakasakay dito kay Giorno para makita mo yung ground clearance kung kamusta. So tatry ni Mimidong para sa mga lady rider na gusto makita. Mimidong, anong height mo? 5'1". So ito ang height ng 5'1".
Ito si Mimi Dong 5'1". Ayan yung itsura ng height ni Mimi Dong pag nakaupo. Abot naman sa lapag pero flat seat na yan So medyo naka-tiptoe ng onte. So yan. Okay naman So yan. Okay. Ito ba yung motor nyo? Yung Rebel yan, di ba? Tsaka Z9? Wala na si Rebel? Binenta ko na yung Rebel, binenta ko na yung Z1. Z1 ba? Ano na yung motor mo? Ninja 400? ZX4. Naka ZX4R ka? Ayos. Kay, yung sa'yo? ZX10. Grabe kayo! Naka ZX10. Wait lang patingin ako. Ngayon ko pala makikita to. Grabe. Nabitin na kayo? Grabe, baby. Tinan mo, ZX4R tsaka ZX10. Awan natin. Grabe. Motor ni Tita Alona. Asawa niya. 4R. Kanya ZX10. Grabe, no? Wow. ZX10R. Tapos ZX4RR. 4RR, diba? Double R yun. Grabe, no? Pwede pa upo. Try ko lang yung height. Hawak nga yung gloves ko. Hindi, okay na. Ma-try lang. Maupuan natin. Lowered pa to? Abot naman ni Ate Lona. Sakto naman sa paa ko. Flat yung upuan natin. Grabe, no? Parang hindi siya nakakangalay, no? Hindi medyo subsob. Itong 4R, guys. Ito, hindi ako medyo subsob dito. Try natin sa ZX10R. Grabe yung motor nila. 4R tsaka 10R. Parang itong motor na to, 4R, nasa 500,000 to. Ito, almost million na rin to, no? 990 something. 990, grabe, no? Maupuan lang. Try natin upuan. Ito subsob to. Wala. Di pa ako ma-under, pero feel ko na nga linilikod ko rito. Masubsob to. So, nakasaka all-ins. Grabe. Grabe, no? Picturean tayo ni Mimi Dong para makita itsura nyo. Makita nyo yung itsura natin. Last time na gumamit ako ng sports bike, yung Ninja 400 ni Junaidi. Ngayon na lang ulit ako nakaupo ng sports bike. I think kung magkaka-sports bike ako, ito yung gusto ko ng sports bike kasi medyo maliit lang siya. Tapos, magaan. Ito, magaan siya. Tapos, ayun nga. Hindi ako sobrang naka-stretch. Medyo, ayun naka-upright pa ng onti lang. Diba? Sobrang cool. So guys, we're here na sa Pico del Oro and ang first stop natin dito ay yung beach. So doon tayo tatambay tapos tingnan niyo yung view. May tenant kayo ngayon sa kwarto? Meron. So may tenant sila sa... Ito pala yung mic ko. So may tenant sila sa room ngayon nila. Kaya Al, pag diba sa Facebook kayo i-message nung Pico del Oro by Ice tapos i-message na lang sila kung magkano and then yun, andun yung mga details. Si Ice Lee ba nagre-reply doon? Ayun si Ice, kaya Ice yan. Kasi si Ice Lee yung shoutout sa Ice Lee. Morning. So si Ice Lee mag-reply sa inyo about sa mga inquiries nyo rito. Sobrang relaxing din nyo naman. Tahimik. Guys, sila nyo, napakaganda ng beach dito. Tapos may swimming pool din sila. Actually, bukod sa pool na to, may isa pang swimming pool dun sa may tapat nung main lobby na mas malaki. Mas maganda yung view. Pero pwede na to. Sobrang tagal kong huling nakapunta rito. Sobrang nakakamiss. Ganda ng view. So guys, i-explore muna natin yung paligid ng Pico del Oro. Ayun nga ulit, ewan ko kung malinaw yung pagkakasabi ko, pero gusto nyo po mag-stay dito, i-message nyo yung Facebook nila Kuya Al. Pico del Oro by Ice. Tapos, ayan, ito po yung mga tawag dito, yung pwede nyong ma-access pag nag-stay kayo rito, yung beach, yung pool, dalawang pool po yan, meron pa po rin sa main lobby. Ayun, tapos mamaya maliligo tayo dito. May mga activities sila rito like banana boat and other stuff, pero hindi ata, pero may bayad yun syempre.
So guys, nagpalit na tayo ng shorts. Thank you ulit kay Al sa masarap na breakfast at napakagandang lugar at ride. So, ayun na, mag-swimming na kami ni Mimi Dong. Tapos lahat na baba. One down, two up. One down. So guys, sa tapat natin si ZX-10RR ang motor ni Kuya Alat. Ito yung first time ko gagamit ng 1000cc at ng sports bike sa napakatagal na panahon. So, i-on na natin siya. Ayun lang, nalimutan ko na. Grabe. Halimaw. So, one down, one up. Ayan, gear 1. Wait lang. Hindi nakalimutan ko na eh. Ayan na. Woohoo! Grabe! Yun na, gear 1 niya, oh! Abot na ng 40! Grabe, sobrang nakakamiss! Uy! Yun lang, namatayan tayo. Naninibago pa eh. Ang sarap, Kuya Al. Gear 1 lang ako. Gear 1 lang ako. Balik na natin sa rightful owner kay Kuya Al. Parang scooter na. Sakyan mo na rin. Try ko na rin daw yung ZX4R, guys. Opportunity to. Okay lang, Memong. Try ko lang, ha. Naka-neutral naman tayo. Ikot lang tayo. Grabe, mas maingay tong 4R nga. Ah, may daan pala ron. Okay. Yan na. ZX4R ni Ate Lona. Ang gaan, ang dali iliko. Mas madali iliko to. Pagpasensyahan nyo na kung nag-jerk ako ng madalas at naninibago ako sa sports bike at sa clutch. Ayan, ito. Ito, umiiyak sa number 1 to. Gear 2. Gear 3. Woohoo! Delona, salamat sa pagpapahiram ng iyong bike. Tinest drive ko lang po. Pero ito mas magaan to. Pero sa ZX-10, yung gear 1 mo hanggang 60 na. Salamat Kuya Al, grabe experience. ZX4RR tsaka ZX-10R. Salamat kay Kuya Al. At pinatest drive niya sa atin yung mga motor niya. Grabe, ang sarap. Parang bike na lang. Parang scooter na lang. Talagang iba yung feeling pag naka-sports bike talaga no? Dapat nag-guess ko nga yung sabi mo parang nabibitin ka kasi sa 1,000, sa gear 1, di ba? Iba yung hatak nung gear 1 sa gear 1 nito eh. Kasi yun, pag bira mo, 120 na agad takbo mo. At umiyak na parang kailangan mo siya i-gear to kagad. Grabe. Wait lang, tanggal ko yun sa 360. Masarap gamitin. Pero magandang gaan. Negative 12 gain tayo. Pakinggan natin yung audio natin. Sana okay naman yung audio. Pagpasensya nyo na rin kung nag-iiba-iba yung audio natin kasi nasa adjustment stage pa rin ako. Kinakapkap ko kung ano maganda ko. Negative 6 gain, negative 12 gain. Pag uwi natin sa bahay, edit natin. And yun, sisilipin ko kung ano yung magandang gain dito sa DJI Mic Mini. Guys, comment nyo naman sa mga gumagamit po ng DJI Mic Mini. Share nyo naman kung ano yung best recommended noise nyo or audio nyo. Negative 6 gain ba kayo? Naka-low reduction? Kung ano yung tips na pwedeng, kung ano yung mas recommended din nyo. Yung mga naliligaw kong kapatid at
kuya, ayan o. Nasa mga makatingin, nakakatakot ng habol yan. Nahabol na kami dati yan. Huwag kayo masyadong lalapit dyan guys, ha, seryoso. Pag nakagat kayo nyan, paturok kagad kayo ng anti-rabies. Cute lang sila kasi ganyan, titingin-tingin. Pero kapag lumapit kayo sa mga unggoy-unggoy na yan, nangahabol po yan. Lalo na kung may pagkain kayo, gawin yung pagkain nyo, yung mga nagpipicture. Hehehe, cute. The deck. Punta. Hop, hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi rin. Ano to? Pangalan mo. The Monkey House. Saan na yun? Hindi yan. Phil-Am. Wala pa naman tayong kasabay sa likod. Ito. Sea View. Hindi yan. Mountain Brew. Yung kasunod ata. Ito na. Yung kasunod. Nakakain na tayo dyan eh. Sea View eh. Ito tayo sa Mountain Brew. Ito yung maraming ratings pero di pa tayo nakakain. Ayun o, may upuan naman doon. Mountain Brew Coffee Shop. First time namin na-experience dito guys. So, dalhin namin kayo rito. Lie awake in the morning with a light upon her skin. Isang clubhouse. Tapos isang, ano yung dessert mo? Isang blueberry cheesecake. Tapos isa pong sa'yo. Pag weekends puno kayo rito. Ay, ito yung maraming ratings sa Google Maps. Gano'n pa may Google Maps. So, sakita namin itong doon. Mas marami, ito pinakamaraming ratings. Time is still and there's nowhere to be. Birds are talking outside. Ito, dito na natin tatapusin yung ating video. Tikman ko lang yung pagkain bago ko matapusin yung video para ma-share ko yung pagkain. So, may kumakanta si Adele, baka makapiright ako dito. Pero yun nga, masarap naman yung pagkain nila. And, sa price siguro a little bit above average siya para sa akin. Pero may mga mura naman sila pagkain sa 110. I don't know. Pwede na siguro yun kasi alam niyo naman, nagtaas na inflation rate sa atin. So I think this is average price naman pa. Guys, maraming salamat sa pagsama sa amin, sa aming content. Ayan si Mimi Do. At dito na po namin tatapusin ang aming content. Pagka uwi ko, mag-e-edit kagad ako para ma-upload ko agad to sa inyo. And see you guys on another content. Bye-bye! Ayo.